Good morning po sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang araw ng pagbulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakasiyasat ng ating puso. Pagpalain nawa ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang talatang ating binasa ay hindi lamang mga pangungusap, kundi isang paalaala sa atin na tayo ay tawag na maglingkod sa pamagitan ng pagmamahal at integridad. Ang stewardship o tagapamahala ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng mga ari-arian, kundi ang pag-unlad ng pagiging responsableng mamamayan at anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga katiwala. Kailangang unawain natin at ipamuhay ang mga prinsipyo na mabuting pagkakatiwala tulad ng mga sumusunod. Una, stewardship is not about equality of gifts, but about equality of opportunities. Ang pagiging mabuting tagapamahala o stewardship ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng parehong kahusayan o yaman,
kundi tungkol sa pagkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na gamitin at pangalagaan ang mga biyaya o ari-arian na ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ay magkakaroon ng parehong kakayahan sa lahat ng bagay. Subalit ang bawat isa ay may pantay-pantay na karapatan na magkaroon ng pagkakataong makatulong, magbahagi at maging maayos sa paggamit ng kanilang mga biyaya. Hindi dapat hadlangan ng pagkakaiba-iba sa yaman ang pagtugon sa hamon ng pagiging mabuting tagapamahala. Ikalawa, stewardship is not about control, but about trust. Isipin po ninyo mayroong 3 tauhan na binigyan ng pera ng kanilang amo. Ang isa ay nakatanggap ng 5,000 na salaping ginto, ang ikalawa ay nakatanggap ng 2,000, at ang huli ay nakatanggap ng 1,000. Pagkatapos na sila ay bigyan, umalis kaagad ang amo at hindi niya sila binantayan. Bilang mga mabuting katiwala, kailangan nating gawin na mabuti ang ating trabaho kahit walang nakakakita, kahit walang boss. Hindi dapat nating gawin yung kasabihan na when the cat is away, the mice will play. Kailangan lagi tayong may sense of responsibility. Kung mapapansin po ninyo, may mga Pinoy na sumusunod lang sa batas kapag may nanguhuli. Kunwari sa traffic, may mga taong hindi hihinto kahit naka-red light naman, basta walang nanguhuli. Pero kailangan pa ba natin ng magbabantay sa atin? Tayo ay iniiwanang mag-isa dahil tayo ay pinagkakatiwalaan. Gamitin natin itong pagkakataon upang mag-improve. Ang pangangasiwa ay nagiging epektibo kapag ang mga pinuno ay nagtitiwala sa kanilang mga kasama. Ito ay naglalaman ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang mga kakayahan at kaalaman na naglilikha na mas produktibo at positibong kapaligiran. Ikatlo, stewardship is not about saving but about investing. Balik po ko sa aking kwento. Yung 3 tauhan na binigyan ng iba't ibang salaping ginto ay may kanya-kanyang ginawa. Yung 2 ay kinalakalang ginto at yung isa ay itinago lamang. Bilang mabuting katiwala, kailangang maparami natin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. God is interested about our investments. Madalas kapag naririnig natin ang investment ay maiisip din natin ang salitang risk. Ang risk-taking sa konsepto ng stewardship ay maaaring magdulot ng matagumpay na pag-unlad at pag-usbong. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng tamang pag-aaral, pagpaplano at maingat na pagpapatupad para maging epektibo. Ang pagtanggap sa risk ay maaari mag-ambag ng mga pagkakataon na magbukas ng pintuan sa mas mataas na antas ng tagumpay. At sa huli, stewardship demands accountability. Ang Diyos ay nagtitiwala sa atin bilang mga steward ng kanyang biyaya at yaman. Ang pangangasiwa na may kasamang malasakit at pag-unawa sa kahalagahan na ibinigay na biyaya. Ito ay naglalaman ng pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang mga utos. Pagiging tapat sa paggamit ng mga biyaya para sa kabutihan ng lahat. Ang pagiging accountable ay nagpapahalaga sa pananagutan. Tayo ay dapat maging responsable sa mga gawain at paggamit ng yaman, batay sa ating prinsipyo at aral na itinaguyod ng ating pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, kung saan ang lipunan ay puno ng pagkakaiba ng mga opinyon at kawalan ng tiwala, mahalaga na tayo ay magpatuloy sa pagiging tapat, marangal, at bukas sa ating mga kapatid. Ang pagtanggap ng papuri o pagkilala mula sa iba ay hindi dapat maging pangunahing layunin. Sa halip, ang ating layunin ay ang paglilingkod ng buong puso at bukas palad, hindi dahil sa kapakanan ng sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa at para sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord God na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong blessing na ibinigay niyo po sa amin. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagtitiwala sa amin despite sa aming mga shortcomings. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Samahan mo po kami sa buong araw
na ito at bantayan mo po kami at alagaan mo po kami. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Friendly reminder lang po mga kapatid, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay. God bless.